Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. Batiin niyo nga po yung ating mga katabi. Kahit mabagyo, nandito tayo. Amen? That's because the grace of God nararanasan natin. Amen? Hallelujah. Meron po akong tanong bago tayo magsimula. Yan. Sino po rito yung into relationship? Oh, parang walang nakaka-relate. Sino rito yung may mga asawa? May mga boyfriend, girlfriend? Teka lang, palitan ko yung tanong ko. Sino dito yung may mga BFF or besties? Yan. Ano po yung common denominator ng mga mag-asawa or may mga relationship sa mga besties? Meron silang love sa isa't isa. Kasi naman po, hindi naman ano yung relationship kung walang love, di ba po? Pero alam nyo, di ba po, sabi daw nila, sino daw po yung lagi nating kasama? Siya din po yung number one basher natin. Na kahit, di ba po, nakaka-relate si Nanay Nelly. Yun po. Kahit naman po sa mga kaibigan, minsan kahit po close na close kayo, meron at meron talagang maiinis ka ba dahil sa pasaway or something na hindi kagandahan. Pero sabi po sa nabasa ko doon sa quote, I don't need a perfect relationship. I just need someone who will not give up on me. Sa atin, sa mga buhay may asawa or merong mga relationship, sa mga besties or BFF, minsan talaga parang nakaka-give up na rin, di ba? Ano ba ito? Kapag hindi ko na, parang hindi mo mapagtitisan. Pero salamat, merong isang Panginoong Jesus na never na mag-a-abandon sa atin. Amen po. Merong isang Panginoong Diyos na hindi tayo kailanman iiwan, hindi kailanman tayo tatalikuran. Kahit sabi nga po, napakapasaway natin, kahit na hindi katanggap-tanggap yung mga character or attitude natin. Makakaasa tayo sa ating Panginoon na never niya tayong iiwan. Minsan sa ministry natin, parang nakakaramdam tayo ng mga kapaguran, di ba po? Na minsan parang ayoko na nga. Pero alam nyo, nakakatuwang isipin. Tanggap ng Panginoon yon. Alam ng Lord kung ano yung meron tayong attitude. At hindi kayang pasubalian yon na kaya niya tayong unawain sa ganong mga sitwasyon natin. Dahil alam niya, tao lang tayo, marunong tayong masaktan, marunong tayong mapagod. Pero ang Lord never siya sa ating mapapagod. Amen po. Kaya sa umagang ito, i-reciprocate natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sa bawat sa atin, sa pamagitan ng ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Hayaan natin na every time na mawawala yung feeling natin na parang natatamad tayo, lagi tayong babalik. Ano ba yung dapat kong gawin? O ano ba yung dapat maging gesture ko every time nasasamba ko, every time nahaharap ako sa Panginoon? Maalala lang natin yung paggising natin sa umaga, yung mga ginagawa ng Lord sa buhay natin, yung faithfulness niya, yung goodness niya. Marahil sapat na yon para magpuri tayo sa ating Panginoon. Amen po? Sige po, tayo po tayong lahat. Hilingin natin sa Lord at hingin natin ang patawad yung mga character o yung mga sitwasyon ng buhay natin na minsan nawawala tayo or parang ayaw na nating lumapit sa Kanya. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We praise you, Father. We praise you, Holy Spirit. We praise you, Jesus, O God, sa umagang ito. Minsan pa, Panginoon, patuloy po kami sa iyong lumalapit at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa namin. Linisin mo ang puso namin, O God. As we worship you this morning, dalangin namin, Panginoon, patuloy namin, Lord, i-desire, Lord God, na makaniig ka namin, mabigyan ka namin ng papuri, mabigyan ka namin ng pasasalamat, mabigay namin yung best worship, O God, na nararapat para sa inyo, O God. Hayaan mo, Panginoon, na turuan mo kami, Lord. Lagi mo kaming i-remind na magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyo, dahil yun yung nararapat, Panginoon, sa nag-iisang Diyos na kagaya mo, na laging inuunawa
ang mga flosses namin, O God. Maraming salamat, Panginoon, dahil minsan pa naniniwala kami, nakakatagpuin mo ang bawat isa sa amin. Ano man yung sitwasyon namin, ano man, Lord, yung pinagdaraanan namin, naniniwala kami, Lord God. Bibigyan mo kami ng fire. Bibigyan mo kami, Lord God, ng pagpupuri sa iyo, Lord God, ng puso na kung saan nagsusumamo sa iyo, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be enthroned in our midst, O God. Once again, O Lord, patuloy naming pinagkakatiwala sa iyo ang aming pananambahan sa umagang ito. Praise God. I want to love you like I used to do. The kind of love I had the first time I found you. I'm so tired of living on my own. Bring me back to the time when my love for you is strong. I want to love you like I used to do. The kind of love I had the first time I found you. I'm so tired of living on my own. Bring me back to the time when my love for you is strong. To worship and to honor you is all I wanna do. Although many times my heart may seem so untrue. Jesus, touch me again with your love that never ends. And even when my life is through, I'll stay in love with you. Yes, Lord. Hallelujah. I want to love you like I used to do. The kind of love I had the first time I found you. I'm so tired of living on my own. Bring me back to the time when my love for you is strong. To worship and to honor you is all I wanna do. Although many times my heart may seem so untrue. Jesus, touch me again with a love that never ends. And even when my life is through, I'll stay in love with you. Hallelujah. Let's say it to the Lord. I want to serve you like I used to do. I give up everything just to be with you. I'm so tired of living on my own. Bring me back to the time when my love for you is strong. Once again, let us say to the Lord. Hallelujah. I want to serve you like Yes, I Lord. used to do. I give up everything just to be with you. I'm so tired
worship and to honor you is all I wanna do. Although many times my heart may seem so untrue, Jesus, touch me again with a love that never ends. That even when my life is through, I'll stay in love with you. Oh, to worship you, oh Lord. To worship and to honor you is all I wanna do. Although many times my heart may seem so untrue, Jesus, touch me again with a love that never ends. That even when my life is through, I'll stay in love with you. Yes, oh Lord, hallelujah. To worship and to honor you is all I wanna do. Although many times my heart may seem so untrue. Oh, Jesus, touch us, oh Lord. Jesus, touch me again with a love that never ends. That even when my life is through, I'll stay in love with you. Once again, Jesus, touch us, oh God. Jesus, touch me again with a love that never ends. That even when my life is through, I'll stay in love with you. Even when my life is through, I'll stay in love with you. Even when my life is through, I'll stay in love with you. Yes, oh God. Hallelujah. Panginoon, yun yung nais namin gawin. Yung mabigyan ka ng mataas na papuri sa kabutihan mo sa buhay namin. Sa patuloy mong panguunawa sa amin, oh God. Truly, Lord, ikaw lang yung hindi mag-give up sa amin, oh God. Ikaw lang yung Diyos na tapat, na dakila, na kailanman di nagmamaliw. Salamat, Panginoon. Salamat, lagi ka naming maaasahan. Kahit ano pa yung character namin, Lord, tanggap mo yon. At patuloy kaming humihingi, Lord God, ng patuloy ng pagbabago mo sa buhay at sa isip, sa pagkatao namin, O God. Ikaw lang yung pwedeng gumawa nun sa amin, O God. Kaya, Lord, wholeheartedly, papakababa kami sa inyong harapan. Help us to change. Help us to honor you. Help us to give you the praises that you deserve. Help us, O God, na patuloy makita sa bawat sa amin yung pagiging Christ-likeness namin. Give us the compassion, O God. Give us the heart to worship you. Give us the heart to long for you, O God. Hallelujah. Para patuloy namin magawa yung kalooban mo sa bawat isa sa amin, O God. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, church, let us worship our God. He deserves everything in us. Hallelujah, hallelujah. To worship and to honor you is all I wanna do. Although many times my heart may seem so untrue.
minsan pa to worship and to honor you, O God. To worship and to honor you is all I wanna do. Although many times my heart may seem so untrue. Oh, Jesus, touch us, O Lord. Jesus, touch me again with a love that never ends. That even when my life is through, I stay in love with Amen. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Let us worship our true God, our living God. Amen. Glory to you, Jesus. Love to sing your praises, my sweet Savior, and remind my heart of what you've done for me. When I think of all the ways that you've been faithful, I rejoice to know that's how you'll always be. Once again, I love to sing. I love to sing your praises, my sweet Savior, and remind my heart of what you've done for me. When I think of all the ways that you've been faithful, I rejoice to know that's how you'll always be. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the shepherd of my soul. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the same, and forever you will reign. I will live to praise your name always. Yes, O Lord. I love to sing your praises, my sweet Savior, Yes, Lord. and remind my heart of what you've done for me. Thank you, God. When I think of all the ways that you've been faithful, I rejoice to know that's how you'll always be. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the shepherd of my soul. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the same,
may saya, di ba't kay gandang magpuri sa Diyos Ama. Sa bawat galaw, sa bawat sayaw, langit ay nadarama. Di mo kayang pigilin ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw at mag-awitan tayo. Lord. Hallelujah. Set aside natin ang mga sitwasyon natin o problema natin. Patuloy tayo magbuhay sa ating Panginoon. Amen. Limutin mo na ang iyong problema, ngayon ang oras para masaya. Ang puso mo ay muli lalakas, ang buhay mo ay sasaya. Di mo kayang pigilin ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtugin. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw at mag-awitan tayo. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw at mag-awitan tayo. Di mo kayang pigilin Yes, Lord. pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Hallelujah. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw at mag-awitan tayo. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw at mag-awitan tayo. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw at mag-awitan tayo. Amen. Hallelujah. All glory, all honor belongs to our true and living God, our mighty God, Jesus. And everybody will say, Amen. Amen. Praise God. Makakaupo ng bawat samahan. Good morning ho. God bless you, Sterling, ang worship team, at of course ang ating tech group. Salamat po sa Lord at kahit na di ganong maganda ang panahon ay narito po tayo. Amen ho? 50-50 ho yan kagabi kung magkakaroon tayo o hindi. Pero dahil nga po umiigi na kaninang madaling araw, so minabuti po natin na mag face-to-face na worship service na po tayo. Praise God. At salamat po dahil yun ang gusto ng Lord, tayo magtipon sa kanyang pangalan. Amen. Halos naman lahat sa atin nakakain ako sa fast food, di ba? Jollibee,
McDonald's, di ba? Ano pa? Ang dami yan. Ayan, no? Isang beses po na nasa SB ako, Starbucks, no? Minsan nagbabago yung mga term, di ba? Di ba, halimbawa, pag kakain ka sa fast food, sabihin, dine-in or take-out. Ayan, no? Yun yung usual di ba? Sa Starbucks, so iba no? Sir, for here. No? Yan, ganyan, no? For here. Ayos pa yun dito. Nung sinabi yung or to go, no? Nalito ako. To go. Yan, to go. Sabi ko, saan ako pinapapunta dito? Sa loob ko lang naman. Pero hindi naman gano'n kasi nabili ako So, naano ako, buti na lang, naisip ko agad, ay, ibig sabihin nito kung dito kakainin. Sabi ko, sige. Hindi, sabi ko, for here. Pag ako nalito kasi di ba nila di ba? So, siyempre maghihintay ka, di ba? Tatawagin naman nila no? Lalo kung hindi naman gano'ng maraming tao ay dati agad yung order mo. Minsan naman, sa mga Jollibee, sir, willing to wait? Di ba? Ganon. Sabihin natin, willing to wait. Ilang minuto ba? 1 day po. Oh, okay. Pwede man ako magtiyaga 1 day, no? Di ba ganoon? At madali tayong mainip dyan. May number ka na nga, di ba? Sa mga pila. May number ka na, secured na, natatawagin ka. Di ba? Tagal-tagal naman. Di ba? Ganun tayo. Bakit? Kasi, wawalan tayo ng pasensya. No? Itong mga miyembro natin, ng mga nagdadrive, no? Minsan, natatakot ako bubusina ng malakas. Kasi sa unahan, di agad nag-start ba? Nagogo? Naku, ako kinakabahan di mo ba? Minsan kasi yung mga road rage ba? Di ba? Bisan doon nagsisimula Yung buti ko, ang busina, ayos lang yung busina pang, ano ka ba? Ang tagal-tagal mo. yung matagal. Siyempre, kung nasa unahan ka, di ba? Mahirap yon, no? Ngayon, bakit ganon? Kasi yung patience, no? Yung na kulang tayo nun, no? At ano po, kung yan ay mahalaga sa secular aspect ng buhay natin, kahit po sa mga bagay-bagay na pang-spiritual, mahalaga po yan. So pag-usapan po natin yun, no? Yung kahalagahan ng patience or perseverance. Di lamang po sa spiritual, sa lahat ng areas ng buhay natin. So ang title po natin ay Perseverance Pays Off. Perseverance pays off. Ang pagtitiis o pagtatyaga, or pwede rin paghihintay, ay nagbubunga. Siguro ito na yung pinakamalapit na salino, no? Perseverance or patience, being patient, ay nagbubunga ito. Maganda po ito. Okay ho? So, ang ating pong text ay nasa James chapter 5, beginning verse 7. At nasa wikang Tagalog po ito. Mga kapatid, sabi po dyan, maging matyaga hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pagmasdan ninyo ang magsasaka. Matyaga niyang hinihintay ang unang pag-ulan. At pagkatapos nitong magtanim o niyang magtanim, matyaga rin siyang naghihintay sa susunod na ulan at anihan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magsisihan, mga kapatid, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Malapit na ang dumating ang hukom. Tularan ninyo ang pagtatyaga at pagtitiis ng mga propeta ng mga tagapagsalita ng Panginoon. Hindi ba't itinuturing nating mapalad ang mga taong nagtitiis? Alam niyo ang pagtitiis ni Job at alam naman ninyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli. Sadyang mabuti at maunawain ang Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. At ipagkakatiwala po natin ito, pagbubuli ng kanyang salita sa kanyang trono. Marami pong salamat aming Ama na nakapagtipon po kami sa umagang ito sa kabila ng di kagandahan ng panahon. Salamat, naging possible po ito dahil po sa iyong biyaya at dahil po sa iyong pagkilo. Sa oras na ito, nawa po o Diyos sa patuloy na pagbubukas ng puso namin sa mga pagpupuri at pagsamba namin kanina, patuloy niyo po itong bubuksan para po ang iyong salita na aming pagbubulayan ay mangusap at magdala ng pagpapalang espiritual sa aming mga buhay. Kayo po nawang maitaas sa aming kalagitnaan
at gabayan niyo po kami at pangunahan ng imbal na Espiritu. Sa pangalan po ni Jesus, naming Panginoon, dalangin namin ang mga bagay na ito at tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Hinihingal ako. No? Ngayon, pabata kasi ng pabata. No? Kaya, siguro ang bilis ko. No? Mabilis ba ako? Hindi naman. No? Okay. So, umpisa na po natin. No? Okay. Ang pagtitiyaga o pagtitiis ay kailangan sa isang mabungang buhay. So, ang salin po sa Tagalog ng perseverance or patience ay pagtitiyaga o pagtitiis. Yun na lang po, kinonbine ko. Pwede ring paghihintay. Kayo. So, ang implication na kapag mayroong pagtitiyaga o pagtitiis, ang isang implication po noon, handang maghintay. No? Handang maghintay kahit kailan. Okay? So, sabi po, number 1, ang pagtitiyaga o pagtitiis ay kailangan sa isang mabungang buhay. Sabi po sa wikang Ingles, be patient. Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. Kung papasin po natin yung passage, 5 beses po sinabi ito, paulit-ulit. Patience or perseverance. So yung pa lang po, yung keywords na yan ay napakahalaga dito po sa passage natin. Hindi na po ba natin? So pag sinabi pong patience kasi, wala po yung iba dyan, is a person's ability to wait something out or endure something tedious without getting riled up. Ang ibig daw sabihin po ng patience, siguro pwede rin mapagpasensya o mapagtiis, ay kakayanan ng isang tao na maghintay o harapin, no, pagtiisan ng isang bagay kahit na mahirap, na hindi siya naiinis, na hindi siya nagre-react negatively. Okay ho? Alam naman po natin sa Biblia, ang farming po, ang pagsasaka, ito ay usual, common analogy or metaphor na ginagamit ng salita ng Diyos para bigyang diin ang isang spiritual truth or principle. Kamukha po nito, ang isang malapit sa pinag-uusapan natin ay the principle of sowing and reaping. Ang prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. So, pag may tinanim, merong aanihin. Sabi po ng awit natin, di po ba? Yung magtanim ay di biro, di ba? May aanihin po tayo. Okay, so, ano pong sinasabi dito sa number 1 natin? Ang mabungang buhay po ay nagsisimula kapag meron tayong itinatanim. A fruitful life starts when we sow something good. Ayan. Ito po ay basic truth sa lahat ng lahi, sa lahat ng time dito sa mundo. Hindi po napapasubalian itong pag may itinanim ka, later on may aanihin ka. Amen po ba? Pag may inipon ka, later on meron kang dudukutin. So, pag ito po ay na-disregard natin, ito po ay makaka-apekto negatively sa buhay natin. Kaya halimbawa, kung tayo po ay yung sa buhay ay yung palagasta, yan, palagasta. Hindi tayo nag-iisip ng future o hindi tayo wise humawak ng pera, no? Ang mangyayari po pagdating ng crisis or ng emergency, nagigipit tayo, no? So naapektuhan po tayo. Bakit? Kasi po hindi tayo nagkaroon ng magandang pagsoso ng ating finances. Okay ho, naintindihan natin. So isang example lamang 'yon. Ito lang po sinasabi natin, palagi para po maging mabunga o magtagumpay ang buhay natin, we must be sowing into something. Kailangan may pinagtataniman tayo. Alam niyo po ang good news sa atin, tayo pong lahat dito ay nagtatanim para sa Lord. Amen po ba? Nagtatanim po tayo sa Kanya. So, isa pong napakalaking advantage na natin yan. Dahil po malinaw ang salita ng Diyos, if you seek first my kingdom and my righteousness, then all these things shall be added unto you. If you seek first, so pag tinanim mo, nagtanim tayo sa kaharian ng Diyos, sabi ng Panginoon, di kita pababayaan, di ka matatalo, di ka malulugi, sagot kita, sabi ng Panginoon. Kaya po sa umagang ito, pag-igihan po natin ang pagsunod sa Lord. Pagyamanin po natin ang paglilingkod sa Kanya. Kasi po in that sense, we are sowing something spiritual sa Kanyang kaharian. Amen po ba? Bawat layan na paglalayan na po ninyo, bawat pagsasalita ko rito, bawat pagtuturo ninyo,
Bawat anuman ang ministry ninyo, yan po ay pagtatanim. Service is a form of sowing something sa ating Diyos. Wala po tayong ginagawa sa Panginoon na hindi mahalaga. Amen po ba? Lahat mahalaga. Lahat mahalaga. Ang pagsunod natin, mahalaga. Ang pagbibigay natin sa Diyos, mahalaga. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, mahalaga. Ang pagpapatawad natin sa ating kapwa, mahalaga. Ang pagiging friendly natin sa ating kapwa, mahalaga. Basta alang-alang sa Panginoon yan, mahalaga po yan. Amen po ba? At yan po ay pagtatanim. No? Nagtatanim po tayo. So, pag sinabi po nagtatanim tayo, we are sowing something, ang ibig po sabihin, we are actively involved. Meron tayong involvement na pag sinabing involved tayo, malaking bagay, malaking porsyento ng buhay natin, malaking panahon ng buhay natin nakafocus doon. Kaya kayo po ng mga nagtatrabaho, no, kayo po ay nagtatanim, mainly, no, isang malaking bahagi ng inyong buhay sa pagtatanim ay yung inyong mga trabaho. Hindi nyo pwedeng pabayaan yan. Tama po ba? Hindi nyo pwedeng basta-bastahin lang yan, baliwalain. Hindi po, kasi malaki ang role niya sa inyong buhay, sa inyong economic life, sa inyong economic means, sa pagsuporta nyo sa inyong mga mahal sa buhay. So, yung pong pagtatrabaho, kailangan ma-involve ka talaga dyan. You give your best to your work, to your profession. Tama po ba? Kasi po, mag-aani kayo ng maganda. Magbubunga yan later on ng maganda. It's either ma-promote kayo, or it's either na tumaas ang inyong sweldo. At pag kayo nagretiro, sitting pretty ka na. Di ba ba? No, gusto niyo ba yun? Sitting pretty na. Pagdating ng dulo, di ba? Sitting na, pretty pa. Di ba? Okay. So, nagpapahinga na, maganda ka pa. Di ba? Well, the same is true sa mga academic preparation. No, kailangan actively involved ka sa pag-aaral. Kailangan tutok talaga. Kailangan talaga sunog kilay kung kinakailangan. Di ba ma? You give your best shot. Kasi nagtatanim kayo sa inyong future. At hindi agad nagbubunga. It takes years of sowing, ng preparation, ng mind, di ba? Ng pagtanggi sa mga bagay-bagay muna. Kasi focus ka sa iyong pag-aaral. Why? Kasi later on, you will reap a harvest. Hindi pa ngayon. But later on, darating yon. So, pag sinabi po na ang pagtitiyaga o pagtitiis ay kailangan sa isang magbungang buhay, lahat po, it cuts across ng lahat ng aspects ng buhay natin, hindi lang po sa spiritual. So, kung ano man ang estado ninyo, kung kayo'y professional, estudyante, meron kayong business, o kamukha po natin, naglilingkod tayo sa Diyos in various capacity, tandaan po natin, bigay natin ang lahat natin. Amen po? Bigay natin yung best natin. Kasi pag ginawa po natin yan, ibig sabihin nun, tayo ay nagkakaroon ng pagtitiyaga o pagtitiis. And later on, ito po ay magbubunga. Okay, number 2. Ang pagtitiyaga, pagtitiis ay kailangan dahil may tamang panahon sa lahat ng bagay. Okay? Ano ba yung kantang pagdating ng panahon? Secular nga lang yun, di ba? Sino kumanta nun? Si Isa, hit na hit noon yan, di ba? Okay. Ewan ko kung nabasa niya Ecclesiastes chapter 3, kung nabasa ni Isa Sigera, pero hindi ko alam kung Christian siya. Pero anyway, sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2, to everything, there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born, and a time to die. Tingnan niyo po ito. A time to plant, and a time to pluck what is planted. Kita niyo po, so since the beginning, ito pong pagtitiyaga, pagtitiis, at pagtatanim, yan na po ang nag-govern sa buhay ng sanlibutan, Kristiyano man o hindi. Kaya ang isang tao na nagtanim sa masama, aani siya ng masama. Pag nagtanim siya sa failure, pagdating ng dulo, failure ang uuwian na kanyang buhay. Naintindihan po ba natin? Pero crucial po yung time. Sabi po ni Solomon, no? Sa tamang panahon. Alam po ng mga magsasaka na it takes time para po magbunga ang isang crop. Meron pong panahon talaga. Hindi tinanim ngayon, bukas o next week, mag-expect na yung magsasaka na meron ng
meron ng bunga. Hindi po, alam po nila yan. So a crop needs time to grow before harvest. At ganun din po sa mga pagtatanim natin sa buhay natin, di po tayo dapat mainip kasi merong panahon, may takdang panahon. Kaya kita nyo ho, halimbawa, merong mga produkto na kaya siya maganda o magaling kapag binili mo kasi po ginugulan yun ng panahon para gawin. Hindi po yun minadali. Kaya nga po sa mga kumpanya, meron tayong QC. Tama po ba? May quality control. Why? Kasi mahalaga yun. Dahil the moment na nilagay sa market yan, tapos yung mga consumer, yung bumili, nagkaroon ng diferensya agad, agad nila nasira agad. Malaki po yung bearing nun sa production at sa profit ng kumpanya. Tama po ba? So kailangan i-assure nila na tama yung produktong ilalabas nila, may quality, no? So ibig mo sabihin nung dumaan talaga sa proseso, yung isang produkto bago ito ilabas. Talagang pinagtuunan po ito ng time, tinignan maigi, kumbaga hininog maigi. Naintindihan po ba natin? Kaya pag nilabas, garantisado, maganda yung quality. At ano mangyayari? Siyempre, magiging mabenta po yun. Kailangan po ang panahon sa pagtatanim. Kaya kung gusto po nating ma-promote sa trabaho, gusto po natin gumanda yung posisyon natin, hindi kailangan po maghintay tayo ng panahon. At during those sa period ng time na yun, dapat po gawin natin yung best natin. Kung ikaw ay isang professional, kung ikaw ay isang estudyante, kailangan gawin mo yung best mo doon sa time period. Kasi meron po kasing time span lamang ang lahat. Di po ba? Usually, nag-retiro ang isang nagtatrabaho at the age ng sa private, around 60. Sa public, 65 sa public. Sa military ho, ang pinaka-younger. Around, pag 54 years old, yung mga military officers, nag-retiro na po sila. No? Pero after nila mag-retiro, nandun na po yung pag-aani kasi nga po, sila ay magpe-pensyon. Tama po ba? Pero tingnan nyo po, di ba? Pwede naman mag-retire ng iba, magpahinga na, pero bakit? Hindi, mag-i-spend pa ako ng mas matagal para po mas malaki yung kanilang i-pensyon. Hindi na po ba natin? So, crucial po yung time. Kaya mahirap po, nagmamadali tayo. Kailangan po, tatakbo lang tayo segundo doon sa kung ano yung nangyayaring circumstances. At there are times mahirap yung circumstances. Pero kailangan po maghintay pa rin tayo. Academic preparation takes time before a diploma or a fine job is secured. Amen po ba? 2 years, 3 years, 4 years. A business enterprise needs time to recover the money invested before yung profit ay dumating. Kasi kung nagtitindahan kayo, may business kayo, nag-online kayo, di po ba, it takes time para bago ka makabawi. Naintindihan po ba natin, bago ka kumita. Again, kailangan ang panahon. Ganun din sa ating relasyon sa Diyos. It takes time para po tayo ay patuloy na lumago. At hindi po pare-pareho ang paglago natin. Ang isang reason po kasi hindi tayo pare-pareho na born again. No? May iba sa atin na born again, matagal na, 2 years, 2 decades ago, marahil, 3 decades ago. Iba naman po sa atin, kamakailan lang. Pero kailangan po lumago tayo and it takes time. Tingnan niyo po ito. Sabi wala po yun dyan, no? 1 Corinthians chapter 3, verse 1 and 2. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, kundi bilang mga taong makamundo at sanggol, o sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Ang mga ipinapangaral ko sa inyo, mga simpleng aral lamang, dahil sa hindi pa ninyo kayang unawain ang malalalim na pangangaral. At kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang unawain. At tingnan nyo po, napakahalaga sa church life, mga kapatid. Yung meron po tayong mga Bible study, meron po tayong meron tayong mga discipleship. Mahalaga po yan. Kasi po, pag during worship service, ito po ay pangkalahatan .
Hindi ko sinasabi hindi tayo nakikinabang pag worship service sa mensahe. Nakikinabang tayo, amen po ba? Pero pag tayo po nagsama-sama during worship service, more po ito corporate na na pagpapalakasan, no? Fellowship po kasi ito eh. Pero pagdating na po doon sa nag-grouping na tayo o sa Bible study, alam ba noon, meron tayo Wednesday, tama ba? Wednesday ba? Iba po 'yon. Kasi yung po hinihimay po doon nung nagtuturo kung ano yung ibig sabihin ng sinasabi ng salita ng Diyos. So kung about Christian growth or kung about commitment ang topic, hinihimay yun doon. Dito hindi natin mahimayan kasi limitado po tayo sa oras. Hindi na po ba natin? So, sa paglago po ng bawat isa sa atin, nagdidepende siya doon sa involvement natin. Kung hindi tayo nag-a-attend maigi ng worship service, kung hindi tayo sa bahay natin o hindi tayo nag-involve sa mga halimbawa, discipleship natin o sa Bible study, meron po yun bearing. Habang tumatagal po, yung growth po natin hindi ganon kataas. Why? Kasi po, nagpapalago sa atin ay yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. The less we hear from God's Word, the slower we mature in our faith. Ganun lang po yun, mga kapatid. Ganun lang po yun. Kaya sabi sa awit 1:1, ano ba yun? Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor sit in the seat of scornful. Di ba ba? Pero, ang binebless daw ng Lord, sino? But, blessed is the man who meditates his law day and night. Tama ba? O tulungan nyo na ako, hindi ko na alam, nakalimutan ko na. O tama nga, ano kasunod? Ha? Meditates and day and night. And whatever he does, prosper. Di ba? Okay? Di ba? Kita niyo mo yun? Awit 1:1 yun. Kaya nga i-recite ni Isa yun eh. Di ba? Hindi, biro lang Isa. Biro lang, okay? Kita niyo po ba? Pero po sinasabi natin, normal po mga kapatid yung growth experience. Normal po yun. So normal din po na may mga immature pa sa atin. Normal din yun. Pero abnormal na kapag hanggang sa kamatayan, immature pa rin tayo. No? Kailangan po nag-grow. No? Kailangan tumatatag kasi po, tinataniman tayo ng salita ng Diyos. So ang expectation is that at a certain time, kailangan po, meron ng paglago. Naintindihan po ba natin? Hindi pwede, sabi ni Paul, hindi pa laging forever baby. Hindi. Kailangan dumating yung point na pwede ka nang patayuin, pwede ka nang mag-lead, pwede ka nang sumuporta. Why? Kasi tinataniman ka at kailangan magbunga ka. Amen po ba? Spiritually speaking. Kaya tingnan niyo po, lahat po na tayo na nakakatayo dito, kaya po tayo nakakatayo dito, unang-una sa biyaya ng Diyos. Pero hindi, kasama sa biyaya ng Diyos ay yung pong panahon na naukol para turuan tayo tungkol sa salita ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Kaya tandaan natin na napakahalaga po ng time element para tayo po ay magbunga. The waiting time, nandiyan yan. The waiting time or being still moment, while difficult to bear, is necessary. Ito po yung struggle ng marami sa atin. Siguro halos lahat sa atin. Hirap tayo maghintay. No? Naiinip po tayo. No? Why? Kasi nature po natin yan. Hindi talaga po tayo inherently, tayo po ay mapagtiis. No? Hindi po. Madali po tayong, maiksi ang fuse natin, sabi nga nila. Madali tayong bumi, di ba? Madali tayong bumigay. Why? Kasi hindi po natin nature yun eh. Talaga tayo ay, gusto natin yung madali. Kasi apektado po tayo ng lahat ng instant coffee, di ba? Ano pang instant? Instant noodles, di ba? Masarap naman din naman, no? Instant noodles. Binibili ko nga pala yung gym, no? Yung noodles na no? Pero minsan lang yun. Okay. Kasi masarap, no? Ayoko nung bagitin yung brand, no? Pero gusto ko yun, no? Ano ba? Ano pang instant? Lahat pinipindot na ngayon, eh. Di ba? Nakloloya. Di ba? Yung technology, di ba? Gano'n. Lahat pinipindot na, eh.
di-remote na ngayon eh. So apektado po tayo noon eh. Sa subconscious natin, lahat, gusto nating remote na lang. Madali na lang. Instantly na lang. Di ba ba? So, ayun, pumasok na yan sa atin. Tapos nagkaroon pa nga yan ng internet age. So, lalong bumilis. Di ba ba? Lalong bumilis. Biro mo, dadali na nga sa'yo ng Grab. Bay, naiinip ka pa. Di ba? Ang tagal-tagal na. Pero dadali na yun, ha? Ba't pa naiinip? Isang beso sa amin ako, no? Tutulog ako, no? Dating yung motor, no? Halimbawa, yung pangalan, Jamie Atienza, Shopee po. Ayun, lakalakas nun, di ba? Ngayon, makukulit yun eh. Hanggang di ka nalabas, di miss na. Ba naman to, ang lalakas, di mo naman malabas. No? Maya, meron na naman. Ano yung isa? Lazada naman. Halimbawa, Faye Bautista, Lazada. Yan. Sana all, no? Mayat maya, may ano eh. Mayat maya, saan daming pera ng mga kapitbahay ko? Dami ng mga pera nito. Mayat maya. No? Pero iba nga naiinip pa eh. Dinadala na nga. No? Bakit po ganun? Apektado po tayo ng system ng mundo. Kaya kita nyo po, pag hindi po tayo maingat, hindi natin alam yung value ng time at yung principle ng salita ng Diyos sa time, tayo po ay madi-derail po tayo, maapektuhan po tayo. So time spent to improve, develop our gifts for service is never a waste. Kaya po, kayo na tinitrain sa paglilingkod sa Diyos, wag niyo pong wag niyo pong isawalang bahala na parang pwede naman akong mag-minister na wag po. Hayaan yung matrain kayo. Hayaan yung ma-prepare kayo because it takes time. It takes time. Yung gift po nadi-develop yan eh. Of course, lahat po tayo gifted. Lahat naman eh. Pero merong raw gift. Diba? Ibig sabihin, kailangan maturuan paano i-apply, paano gagamitin yung gift. Kailangan po ng training, kailangan ng preparation, kailangan ng spiritual preparation. Maintindihan nyo muna, ano ba yung ministry? Ano ba yung principle ng paglilingkod? Ba't ka naglilingkod? Hindi yung basta hawak tayo ng instrumento, hawak tayo ng discipleship. Kasi para lang masabi, minister na ako. Hindi po ganun yun. Naintindihan po ba natin? It takes time. There must be preparation. Para pagtayo po ninyo, hindi ibig sabihin perfect na kundi konti na lang. Konti na lang yung aayusin. Bakit? Kasi na-prepare kayo. Hindi lang sa skills, but more importantly, sa heart. Di po ba? Spiritually na-prepare kayo. Ang mahirap po, pag naghiwalay yung dalawa skillful tayo, pero spiritually hindi. Yun po ang mabigat sa isang minister. Dapat po magkasabay sila. We are growing in skills sa paglilingkod. At the same time, we are growing or maturing spiritually. Pag naghiwalay po yan, ang isang minister, magkakaproblema siya sa kung anong motivation niya, bakit siya involved sa Diyos. O bakit siya involved sa gawain. Saan nagsimula yon? Kasi po, yung time preparation, hindi niya binigyan ng pansin. Which is very critical para po tayong magamit ng Panginoon. Napakaganda naman ng panaginip na binigay kay Joseph. Di po ba? Napakaganda nun. At nagkatotoo yun. Nabigyan siya ng panaginip, around 13 years old siya. Naging prime minister po siya ng Egypt, 30 anyos na siya. O ilang taon ang pagitan? Ilang taon ang pagitan? 17. During those period, between sa teenage years niya hanggang sa kaniyang young adulthood, tinuruan siya maigi ng Panginoon. Pinrepare po yung puso niya. Kaya nung nagkita sila magkakapatid, bagamat ang hirap patawarin dahil binenta siya, planuhan pa siyang patayin, ultimately, na-overcome ng Diyos yung kanyang damdamin. Di ba umiyak siya? Di po ba? Tapos, ayun, isa-isa niyang niyakap yung kanyang mga kapatid. Paano kung ginawa agad siyang prime minister na siya ay proud, na siya ay meron siyang attitude ng paghihiganti. Patay yung 12 kapatid niya. Hindi niyan po ba natin? So yun po, huwag tayong maiinip sa Lord. Kasi may mga bagay na hindi natin nakikita sa natural, na nakikita niya. Amen po ba?
Iba po ang preparation ng Lord doon sa preparation na akala natin. So, there is much more to that. So, time spent to improve or develop our gifts for service is never a waste. Kaya, go lang tayo mga kapatid. Amen po ba? Yung mga pag tinuturuan kayo, magpakore kayo. Pag sinasabi, may practice tayo, practice kayo. Pag sinasabi, reviewin natin yung lesson, reviewin po ninyo. Bakit? Kailangan po yun. It takes time para maging powerful, maging effective na minister tayo ng Lord sa anumang ministry. Service done with difficulties and challenges will bear fruit in its proper time. Ayan. Yung pong mga ginagawa natin sa Lord, pagdating ng kapanahunan, huwag kayong mag-alala, magbubunga din po yan. Amen po ba? Kayo mga nagtuturo sa discipleship, no? O kasama pala ako doon, nagtuturo din ako, no? Kaya isipin ko na makita ko na hindi nababaliwala yung ginagawa ko. Baging sa worship team o sa tech crew, ano man pagtuturo ginagawa natin, tandaan natin, hindi yun nababaliwala. Kasi in due time, matututo din yung tinuturuan natin. Matatrain din po natin sila. At later on, sila din po ay makakatayo on their own. Meanwhile, kailangan pa nila ng gabay natin. But time will come, sila naman ang magtuturo. So it is never a waste. Kaya pag tayo po nagpe-prepare, worship leader ka, ako pastor, mag-prepare ka na ng gusto. Pag-aralan mo na ng gusto, gagawin mo kasi yun para sa Panginoon. Amen po ba? Para pag dineliver mo o nag-lead ka, gets ng lahat. Bakit? Kasi nag-prepare ka, binigyan mo ng panahon, tinutukan mo para maging pakinabang yung iyong ginagawa. Lalo na yan tungkol sa mga spiritual na bagay. Amen po ba? Praise God. Tandaan po natin ito. We have limited control over things and situations, but we have to do our part. Kita niyo po, sabi dun sa passage, hinihintay ng magsasaka yung early rain at yung latter rain. No? Ganito yan. Bago po itanim ang mga crops, kailangan po madiligan ng husto. Ngayon po, dahil sa Israel, sa Middle East, masyadong intense ang init ng araw, kailangan po nila ng ulan. Amen po ba? So, doon naman sa cycle ng weather sa Middle East, yung early rain po, no? Halimbawa, April or March, uulan na yan. Ulan na yan. Hinihintay ho yun na magsasaka. Pero bago umulan, dinidig na nila yung soil. Kaya so pag ng ulan, paglagpak ng ulan, medyo na siya, malambot na. Saka sila magtatanim. Tapos iiwan ho nila yun. Ngayon, eto po yung crucial. Darating ba ang ulan, yung latter rain, darating ba siya around October or September? Kailangan kasi dumating siya kasi nag-grow na po yung mga yung mga crops. Pero kailangan po yung ulan na yung latter rain na kung tawagin para lalong masustain yung mga tinanim hanggang magbunga. Gets po natin? Okay ho? Ngayon, wala nang control ng magsasaka doon. Wala na siyang control doon. Ang control niya lang magtanim siya, magbungkal siya. Amen po ba? Sa lahat ng aspect ng buhay natin, whether sa inyong pag-aaral, sa inyong profession, sa spiritual na buhay, we have to do our part. Hindi po pwedeng automatic nagbubunga. Magkakaroon ka ng success. It will never happen. We have to do our part. At yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi niya doon sa mga servants niya, aalis muna ako. Ito ang pera, ipangalakal ninyo. Tapos babalik ako. At mag-report kayo sa akin afterwards. Naiintindihan po ba natin? Naiintindihan po ba natin? So yung magsasaka, bakit siya naghihintay ng harvest? Kasi po nagtanim siya. Pero kailangan po naiintindihan niya rin na hindi niya kontrolado ang lahat. Hindi po. Kasi kapag hindi pa rin umulan sa latter rain, magkakaproblema pa rin sa harvest. Makaka-harvest pa rin siya, pero hindi na ganun kadami. Bakit po? Kasi may mga bagay na hindi niya nakontrolado. Ang Diyos na kumukontrol nun. Kaya, nananalangin ang mga Israelita kay Yahweh, Yahweh, let the latter rain fall. Why? Kasi po yung crops nila, kailangan nila yon. At ang isang manifestation ng blessing sa Israel ay kapag merong abundant na harvest po sila. Amen po ba?
So, naghihintay lang yung farmer. Binibisita niya yung kanyang crops. Pero ang pinaka-hinihintay niya, uulan ba? At ganoon din po sa atin. Limitado lang po ang control natin dito sa mundo. Kita niyo nga po yung advisory natin kagabi, di ba? If, pumiyak-piyak pa nga. Kasama ho yun. Kasama sa practice yun. Tinamad akong dalhin yung tumbler. Alam mo na ako, tatamad. Hindi ko nga dinala. Tinatamad kasi ako. Kasi mamaya, dala mo to, may bag ka pa. Ganito, balik tayo. Asan ako? Sa? Anong if? Oo nga, if. Kung hindi po uulan, di ba? Daloy tayo ng face-to-face. Di mo ba? Sa kagabi. Pero kapag umulan, malamang hindi na. Tingnan nyo bakit ganon. Hindi natin kontrolado eh. Hindi natin kontrolado. At ganun din sa buhay natin. We have only limited control over our lives. Kahit nga sa mga business natin, sa mga plano natin, sa purpose natin. Anything can happen. Anything can happen. Kaya ang isang ayaw ng isang magsasaka, hindi uulan yung latter rain. Otherwise, lugi siya. Kaya kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang yung sariling sikap. Hindi lang yung sariling talino. Hindi lang yung dahil may kaya natin. Hindi po. Because anything can happen. Because limitado lang ang control natin sa buhay natin. God is in control of everything. Kaya pwede tayong dumalangin, Lord, pwede po bang tumila ng ulan para makapag-service hindi lang kami, kundi ang maraming mga churches? Because only He can control the weather. Intindihan po ba natin? Pero kailangan magtatanim tayo sa Kanya. Kailangan magtatanim tayo sa buhay natin. Hindi pwede pong tamad. Hindi po pwedeng lazy. Hindi po pwedeng kesera-sera ang buhay. Whatever will be, will be. Sige, kantahin mo nga, Len. Hindi, biro lang. Di ba? Que sera, sera. Di ba? Whatever will be. Oh, Rosel, alam mo daw to. Yan. Oh, base na base, no? Okay, oh. Sige, palakpakan natin ang Lord. Ang kantang po yan, nung 50s pa. Si Doris Day ang kumanta, no? Que sera, sera. Hindi ko alam kung Italian siya, no? Hindi naman siya Spanish, no? Pero maganda lang sa kanta yun. Pero sa tunay na buhay, wag po yun, no? Kailangan po diligent, kailangan po nagpe-persevere tayo. Kailangan po meron tayong patience. So God has the ultimate control and initiative on everything. Kaya pag yung mga plano natin sa buhay, yung everything na parang na-disorient, lapit po tayo sa Lord. Kasi pwede niyang gawan yon ng paraan. Assuming, of course, na nagtanim po kasi tayo. Sa hindi na natin kaya, Lord, this is beyond my reach. So kayo na po ang bahala. And He will move. Amen po ba, mga kapatid? And then, number 3, ang pagkatiyaga, pagtitiis ay kailangan dahil may tiyak na bunga at gantimpala. Ayo. Malinaw po yung salita ng Diyos. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary of doing good. Ay, pakinggan nyo na lang ako. Ayan na pa. And let us not grow weary of doing good, for in what? Due season. Time po yun. In due season, we will reap if we do not give up. So, pamasok na po yung patience, yung perseverance. So, huwag tayong give up. Huwag tayong give up. Kahit mahirap po ang sitwasyon. Of course, mahirap talaga kapag mahirap ang sitwasyon. Pero kailangan po natin ang lakas ng Diyos. Amen po ba? Kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Then and only then, na makaka-overcome tayo. Awit 126, verse 5, those who sow in tears shall reap with tears of what? Joy. Ganun po yan. Tingnan po sa buhay, tama itong salmista. Hihirapan ka kasi daming problema, daming pagsubok. Ginagawa mo ang lahat sa kumpanya mo, hindi ka nagkukurap.
pero hindi ka ma-promote. Pero lahat ginagawa mo. But you are sowing, nagsusuka ng maganda. Pero tandaan po ninyo, nakikita yan ng Diyos. God will lift you up in due time. Amen po ba? Hindi po pwedeng ma-shortchange ang Diyos. Anong pinangako niya, gagawin niya. Ganun po siya. Kaya kung as of the moment, wala pa, let us persevere. Let us be patient. Kasi po, darating yon. Darating po yon. Darating yung latter rain. Maybe, wala pa. Meanwhile, habang naghihintay tayo, edi, diretso tayo sa Lord. Amen po ba? Maglingkod, sumunod. Gawin ang kanyang kalooban. Talaga pong merong tears eh. In other words, merong difficulty. May mga obstacles along the way. Kailangan po ma-overcome natin yan because part po yun ng pagtatanim natin. Part po yun ng pagiging patient at pagiging persevering natin. Katulad ng farmer. Kung merong isang katangian po ang magsasaka, yun, matiisin yan, mapaghintay po yan. Pero naghihintay siya dahil alam niya merong aanihin. Bakit? Kasi nagtanim siya. Amen po ba? So magtanim po tayo. Magtanim po kayo, mga youth, magtanim kayo sa inyong pag-aaral, mga professionals na narito, magtanim kayo sa inyong mga profession. Tayo mga Christian, magtanim tayo ng kabutihan, magtanim tayo ng paglilingkod sa Lord, magtanim po tayo ng commitment sa Lord. Magbubunga po yan pagdating ng panahon. Amen po ba? Praise God. Sabi po sa Matthew 13:8, other seeds fell on good soil and produced grain, some 100-fold, some 60, and some 30. Of course, yung previous na mga seed, di po ba, hindi nagbunga eh. Pero ito po tayo. We have to be those mga good seed na magbubunga para sa Panginoon. Closing thoughts po tayo, mga kapatid. Go, Pastor. Aga ba? Closing thoughts po tayo. The Lord's second coming is an inspiring motivation to persevere. Tanungin ko nga kayo. Bakit ba ikaw ay katrabaho pa, di ba? O nag-tutorial ka pa. Bakit ba? Ha? Akala ko para bumili lang ng damit eh. O para kumain, ha? Para ano? Sige, nahiya ka pa. Para ano? Ha? O para ano? So may motivation ka, di ba? Ang motivation mo para sa iyong family. Di mo ba? Tama ba? Kaya na ako magtanong sa youth eh. Siguro, sama nung tingin sa akin ng youth. Kasi huwag mo kong tatawagin, manda ka sa akin mamaya. Kayo po, yung nanay po ni Gino, ano po ba yung purpose niyo pa sa inyong family? Ano ba yung nagmo-motivate sa inyo? Bakit, bakit po, gusto niyo pumunta sa church. Bakit po ba? Ano nagmo-motivate po sa inyo? Mahihain pero sasagot siya. Sumagot po kayo kasi hindi ko alam kung anong dahilan. Sige po. Okay, tinatawag kayo. Sigurado ho, Diyos yun. Wala nang ibang boses na tatawag sa inyo papunta rin kundi ang Diyos. Amen po? Praise God. So kung tatanungin ko po kayo sa isa, di po ba? Ba't kayo nagtatrabaho? Kayo nagpapakahirap. Kasi may motivation kayo. At maganda yon. It's either for yourself, for your loved ones, and even siguro para sa Diyos. At salamat sa Panginoon. The greatest motivation po, ang tandaan natin, na sabi po dito ni James, the Lord's second coming. Kasi sabi po sa text natin, you to be patient and stand firm because the Lord's coming is near. Lagi kong sasabihin sa inyo, pag sinabi pong the Lord's coming, lagi po ang nasa isip ng mga first century church, parating na ang Panginoon in their lifetime. Wala pong sino man sa kanila na ang thinking nila darating ang Panginoon kapag yung halimbawa 100 years pa. Hindi ho, in their lifetime. Si Paul man siya, si Peter man siya, lahat po sila. Naniniwala sila in their lifetime, makikita nilang Panginoon. At hindi po yun nangyari. At hanggang ngayon, yung pa rin.
ang exhortation. The Lord's second coming is an inspiring motivation to persevere. You to be patient and stand firm because the Lord's coming is near. So kaya po tayo, gusto natin maging maayos ang buhay natin. Gusto po natin maging maganda. Yung binigay sa atin ng Diyos na buhay, na ipinagkatiwala sa atin, family natin, trabaho natin. Gusto po ng Diyos maging maayos yan. Why? Kasi po, babalik siya. At tayo, na mga anak niya, gusto niya po na pagdating niya, pagharap natin sa Kanya, is nang sasabihin natin, Lord, I did my best for your glory. Ito namang maririnig natin, well done, good and faithful servant. Ano lang po yun? Amen po ba? At yun po ang gusto ng Lord i-utter niya. Each one of us here. Ayaw po ng Lord na you, wicked, lazy servant, get away from my presence. Ayaw po ng Diyos yun. Ang gusto niya po sa bawat isa sa atin, well done, good and faithful servant. Why? Kasi po, nung nandito tayo, isa sa mga ginawa natin, nagtanim tayo para sa Diyos. Hindi lang po para sa spiritual, nagtanim tayo na maganda sa ating kapwa. Nagtanim tayo na maganda sa ating profession, sa ating academic life, everything. Under the sun, sa buhay natin, ginawa natin ang lahat, alang-alang sa Diyos. And so, pag yun po naisip natin, babalik kasi ang Panginoon, kailangan gawin ko ang lahat para sa Kanya. So kahit na nangihina tayo, kahit na dumating yung time na very intense ang labanan, pag naisip natin, babalik ang Panginoon. Kailangan ibigay ko pa rin ang lahat ko. Kailangan pa rin mag-move ako. Kailangan pa rin dumiretso pa rin ako. Kasi overall na meron tayong motivation dito, wala nang greatest motivation kundi yung babalik kasi ang Panginoon. Gusto ko pagbalik niya, matuwa siya sa akin. At yun ang sabi ni Paul. Sabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verses 9 to 10, so we make it our goal to please Him, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done in the body, whether good or bad. Ibig sabihin, whether good, worth, or worthless. It is our goal to please Him. Yun po ang unang goal ni Paul I-please pa rin ang kaniyang master. At yun din po ang sinasabi niya sa ating lahat. And one of the ways wherein we can please God is when we sow for His glory. Amen po ba? Amen po ba? So, it's not yet time to give up. It's not yet time to throw in the towel. Hindi pa po. Kailangan pa po natin mag-persevere at maging patient para sa Panginoon. And lastly, our perseverance serves as a challenge, inspiration to other believers. Pag tayo po malakas, na yung pong mga mas nauna sa atin, lalakas din po sila. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Pag motivated po tayo, magiging motivated din sila. Kasi meron po silang sinusundan. Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. So ina-assume talaga na sa ating pagtatanim para sa Lord, sa other areas ng buhay natin, may mga obstacles talaga. Ina-assume ho talaga in the face of suffering, in the face of whatever na naranasan natin. Ngayon bakit kailangan hindi tayo give up? Bakit kailangan na kaano man ang mangyari, sa Lord pa rin tayo? Verse 11 po ito sabi, as you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have not seen what the Lord finally brought about. Ito po yung matindi. The Lord is full of compassion and mercy. At yun po yung nagsustain kay Job along sa pinaka-darkest moments ng kanyang buhay. Everything was around him was hopeless. He was helpless. Not a chance to survive. Pero bakit po siya nag-survive? Kasi there is that God who is full of compassion and mercy. At yun din po mag-sustain sa atin. Yung mercy, yung compassion ng Lord. Ano man yung mga battleground na dinadaanan natin. Amen po ba? We cannot make it on our own. Kailangan po talaga natin ang Diyos. 1 Corinthians 15:58 para sa inyo mga lingkod ng Lord. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Why? Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen po ba? It is not in vain. It is not wasted. It is not ignored. It is being
inuphold yan ng Diyos. Tinetreasure ng Diyos. So that pagdating ng panahon, sabi niya sa Revelation 22, sabi niya, Look, I am coming quick. And I have with me yung mga reward ko sa inyo. Pag tayo po nagtanim sa Panginoon, alang-alang sa kanyang pangalan, para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan, rest assured po, mag-aani tayo. Hindi lamang sa buhay na ito, hindi sa buhay na darating. Amen po ba? Praise God. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Alam iba sa inyo, Pastor, parang baliwala yung mga nagagawa ko sa Lord. Parang mga prayers delayed, parang hirap, Pastor eh. So nawa po nakatulong ang mensahe ng Lord. Nandun po kayo sa proseso ng pagtatanim. Just go ahead and look to God while doing it. Kasi po, kontrolado na ang lahat ng bagay. Amen po? Kontrolado niya lahat. In His own time, He will make all things beautiful. May awit ba tayo, worship team? If there is, sige, panik nga kayo. Sige, awit po tayo. Maagaga pa naman, no? Praise God. Awitin po natin yan, no? Praise God. Awitin po natin with sa attitude po ng pagdidepend at worship sa Lord. Yes, Lord, before we sing this song, Panginoon, salamat po. Nanawa po ang iyong salita na narinig namin, nagbigay ng challenge at nagbigay ng encouragements about siya sa amin. Especially, Lord, sa sino man sa amin na nahihirapan at nagkakaroon ng mga battles sa kanilang mga buhay. We bless you, Lord, for your word this morning. And we offer to you this song. In Jesus' name we pray. Amen. Here I am, oh God, I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord, your love that never ends. Restore. Sing this again from the top. Here I am, oh God, I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord, your love that never ends restores me again. So I live. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete. Hallelujah. Oh yes. Oh God. Here I am, oh God. I bring this sacrifice, my open heart. Amen, Lord. Open our hearts, oh God. Not just this morning. I look to you. Not just by your
victory. Oh, bless you, Lord. Oh, we need you, oh God. You are our strength. You are our overcomer, Lord. Oh, we yield to you. Oh, we yield to you, Lord. Not just by your spirit. Not just by your spirit. Oh, renew us, Lord. Renew us, Lord. Restore us, oh God. Oh, you are our God, and you love us. You are our God, and you are faithful. You are our God, and you will never leave us. You will never forsake us. Oh, Lord, oh, God. Oh, hallelujah. God, touch us all, oh Lord, by your Spirit, by your Spirit. Oh, sustain us, Lord, strengthen us, oh God. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, I will be Amen. Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete. I will be complete. I will be complete. In you. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. We bless you, Lord. We praise your name. You are our stronghold. You are our stronghold, Lord. The shield of our faith, oh God. We bless you. We praise your name. We exalt you. And we enthrone you. And be glorified continually in our midst. In Jesus' name we pray. All of us will say, Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. God bless us all. Amen. Na-bless po ba ang bawat isa sa atin? Amen. So, for tithes and offering, naisip nyo na po ba or nasabi nyo na po ba sa sarili nyo na nakakahiya? Nakakahiya sa Lord kasi wala tayong mabigay. Nasabi nyo na ba yon during tithes and offering? Well, pero bakit ba? Bakit ba tayo nagbibigay? Why do we even give in the first place? We give to the Lord not to earn His love. We give to the Lord hindi para sagutin niya yung mga prayers natin. We give to the Lord kasi grateful tayo. We give to the Lord kasi may faith tayo sa Kanya na He will supply our needs. We give to the Lord kasi mahal natin siya. Ganun naman talaga, di ba? Pag may mahal tayo, ibibigay natin yung best natin. Kahit wala tayong ma-offer, mag-iisip tayo ng paraan para mapasaya natin sila. For example, yung parents natin, mama natin, papa natin, simpleng
flowers and letters at iba pa, kahit walang-wala tayo, you will make an effort just to make sure na mafe-feel nila yung love na binibigay mo. At ganun din po sa Panginoon. We give because we love Him. And giving becomes natural. Giving is what gives us joy. At hindi lang para sa Panginoon, kundi nagiging masaya din tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Amen po ba? Kaya next time po na magbibigay tayo dito sa church, wag po tayong magbigay out of pressure. Give what you can to the Lord and give from our heart. Sabi nga po sa 2 Corinthians 8 verse 12, if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what he does not have. Amen po ba? So, let's pray po. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na to. Alam po namin lahat ng kapatiran ko na magbibigay ngayon ay i-bless niyo po ang bawat isa. Alam po namin na kahit gaano kalaki o gaano kaliit ang ibibigay nila, matutuwa ka po dahil alam niyo po na magbibigay sa kanila na magbibigay sila hindi lugod sa kanilang nararamdaman. And alam po namin na i-bless niyo po ang bawat isa dahil magiging masaya ka po kahit gano'ng kaliit o gano'ng kalaki ang kanilang ibibigay. In Jesus' name we pray, Amen. Dito po sa gitna ang daan at sa magkabilang labas po ang labas. Okay, maraming salamat po sa bawat isa. And for the announcement po, meron po tayong prayer gathering every first and third Saturday of the month. It's 8 o'clock a.m. po and inaanyayahan ko po ang bawat isa na umattend sa prayer gathering para malaman niyo po kung ganong prayer request ang na-answer ng Panginoon sa atin. And next naman po is youth service. It's every fourth Sunday of the month po, it's 3 p.m. Inaanyayahan ko po na umattend ang bawat kabataan sa atin upang mas lalo pa po natin makilala ang Panginoon ng sabay-sabay tayo and makakapag-banding din po tayo after nito. And next is worship service po every Sunday. Attend po tayo every Sunday para po marinig natin ang salita ng Diyos, galing po kay Pastor Alex. And next naman po is discipleship. Before po to ng worship service, every Sunday din po to, 8:30 a.m. to 9 o'clock a.m. Attend po tayo, mga nanay, tatay, and mga youth po. Lahat po pwedeng umattend dito. And isa lang po masasabi ko na magkakaroon po tayo ng teachers na magbe-bless pa po sa atin at magiging way din po sila ng pag-grow pa po natin spiritually. And yun lang po. And for our July birthday celebrants naman po, for July 22, happy birthday, Asher Largo. Kantahan po natin si Asher. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Amen. And for our closing prayer po and benediction, nandito po si Pastor Alex de Castro. Sister Kylie, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen o. Maging po yung nakasama natin online. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At after po ng service natin, may maikling meeting lamang po ang mga coordinators. No? Kasama po ako.
kasama po ako, of course. Ayan. No, after this po. Pero kailan po magbatian tayo po, i-greet po natin, kumustahin natin mga kapatiran natin, no? After tayong umawit. Of course. So, tumayo po tayong lahat, mga kapatid. At happy birthday kay Asher. Nandiyan ba siya, no? Kung wala, no? Nasa Sunday school. Okay, anyway, let's pray for him. Aming Ama, salamat po sa iyo na meron kaming isang kid na nag-birthday or sa buwang ito, O Diyos, pagpalain niyo po siya kahit po bata pa siya. Nawa, yung pong exposure niya sa iyong salita ay manatili at maging daan, O Diyos, para pagdating ng age of accountability na pwede na siyang magpasya kung ano yung mali o tama at kung paano kikilala sa iyo. Nawa, kilalanin po niya kayo na tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Nawa po, maging masaya si Asher sa kanyang birthday at lingapin niyo po siya, bantayan niyo po ang kanyang buhay, ang kanyang kalusugan, lumaki po siya na may takot sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa lahat po ng iyong mga ministers na ginamit sa umagang ito, bless niyo po silang lahat. Sa mga kapatiran kong naririto at nasa online, i-bless niyo rin po sila, O Diyos. At nawa, Panginoon, sa buong araw na ito, sa natirang oras ng araw na ito, patuloy po kayong mangusap sa aming mga buhay. At ang iyong pong mayamang pag-iingat, pagbabantay ay mararanasan po ng bawat isa sa aming pag-uwi sa oras na ito, O Diyos. At tanggapin po ng iyong mga anak ang iyong mayamang pagpapala. Mga kapatid, sa ating Diyos na hindi nagbabago magpakailanman, ang ating Diyos Ama na punong-puno ng pagmamahal sa atin at ang lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Kanya. Sa ating Panginoong Hesukristo na dahil sa Kanyang biyaya naligtas tayo, dahil sa Kanyang biyaya tayo po ay nagkakaroon ng kalakasan at katagumpayan sa Espiritu ng Diyos, sa Espiritu Santo na nangungusap sa ating mga puso, nagpapalakas, nagre-remind, nagpapatuloy, magbibigay sa atin ng kung ano ang kailangan natin. Ang lahat ng pagpapalang ito sa ating Diyos ay tanggapin po na ninyong lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Worship team. Amen. Praise God. Muli, awitan natin ang ating Panginoon at batiin natin ang ating mga kapatiran. Hallelujah. Iba't kay saya, iba't kay gandang mapuri sa Diyos Ama. Sa bawat galaw, sa bawat sayaw, langit ang nadarama. Di mo kayang pigilin ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw at mag-awitan tayo. Amen. Bless the Lord. Hallelujah. Limutin mo na ang iyong problema, ngayon ang oras para magsaya. Ang puso mo ay muling lalakas, ang buhay mo ay sasaya. Di mo kayang pigilin ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin.